morning kamotor, yan. Pagkatapos natin magbayad sa Rusi sa may San Pablo sa tapat CLTH, babayaran muna natin yung motor natin na RFI 175 na Rusi sa may San Pablo, Karanyan, sa tapat ng CLTH. Babayaran muna natin yung dalawang motor na RFI tsaka yung Rapid na 150. Pagkatapos doon, makabayad tayo, papasada, magpumotor. Pagkatapos, pumarehistro yung CRV na motor, sasakyan ni tatay ko. Yan. Para maparehistro dahil kailangan na rin rehistro. Month of April na siya, second week of April, kailangan na marehistro yung sasakyan na yun. So pagkatapos nito, punta na tayo sa pagkuha ng insurance muna kay Madam Rita. Maalala nyo si Madam Rita, yung Liberty Insurance. So mga kamoto, huwag kaligtahan na puntahan si Madam Rita sa may pababa ng Kapitolyo. Doon ang pinaka-opisina nila. So lahat ng mga lahat ng mga subscribe sa akin, salamat sa kanila. Bayad ako ng balanse ko sa motor kong Rusi. So kung nakaraan, pinarenew ko yung Rusi ko dahil expired na. Ngayon magbabayad naman ako dito kay Madam Precious. Yan. Hello, yan si Madam Precious, isa sa mga subscribers natin. Ngayon magbabayad ako sa kanya. 4 months na lang ako ngayon para at least matapos na yung Rusi ko. Ayun, ang pinaka-OIC si Sir Jugs. Sir Jugs, mayong aga. Ayun, yung pinaka-OIC nila dito. Oh. Napakabait na OIC yan dito sa San Pablo. Sana all. Kaya yung mga gustong kumuha magabi ng Rusi, punta na dito. Yan, dito sa San Pablo, sa tapat lang ng CLDH School. Yun yung mekaniko nila, simple na. Ayan, si Kambal. Yan. Yung kambal niya nasa Maliwalo, Rusi rin. Nakabayad na tayo ng tagkakalahati dito sa Rusi kay Ma'am Precious. Ayun si Sir Jogs, ang pinaka-OIC. Yan, mababait na mga empleyado dito yan. O kung gusto nyo magabil ng mga Rusi, punta kayo dito. Sigurado yan. Yan. Wala ng kusmos, balungos, sabi nga. O yan. Pagbayad lang dito, basta up to date lang, walang problema. O, di ba, yung isa ko dito, yung RFI, yung gamit ni Kimberly na 150 na Rapid. Na mga kamotor, yan, bayad na yung tagkakalahati kong buwan ng March. Okay na, ngayon, month of April na naman, babayaran natin. At least yung isa kong motor, malapit na. 4 months na lang. Yung sa loob ng 3 taon, natapos din, na ginagamit kong pang rides, yan. Noong nakaraang linggo, yung makikita nyo yung pa-register ko. Ngayon, pwede na mag-travel na naman kami ulit. Okay na yung Rusi. Ngayon, okay. At si Sir Jugs, ang OIC nila ngayon, yan, pa-subscribe na rin siya. Yan. Sir Jugs, baka may gusto kang shoutout. Mga friend mo dyan, mga taga Negros. Yan, si Mrs. Shoutout kay Mrs. dyan. Balik ka na dito. Oh, si Mrs. daw. Shoutout kay Mrs. Yan. Balik na dito. Oh. Hindi na ako galit. Oh, di na daw galit si Sir Jugs. Yan. Oh, balik ka daw dire liwat. Ayan. Oh, shoutout daw kay sa Mrs. ni Sir Jugs, yung OIC Tarlac. Yan. Tapos na ako, paalis na ako. Panibagong biyahe na naman ngayon. Sir Jugs, salamat. Madam Precious, Kambal. Yan. Biyahe na naman tayo ngayon. Okay na ang pag-payment natin sa Rusi. So lahat ng mga subscribers yan, huwag niyong kalimutan dito sa Rusi San Pablo. Yan, mababait yung mga empleyado. Yan, dito sa may tapat ng CLDH School. A few moments later. SSS, ayan. Pagkatapos ng SSS, NBI. Ito na yung NBI. O, pag kita mo na yung NBI, pwede ka nang bumaba dito sa gawing kanan. At least dyan ay yung pinaka-office nila, Ma'am Rita, ng Insurance Liberty, itong kantong na to. Hello, kumotoro. Ayan na, kasama ko na si Madam Rita, yung
pinaggamitan ko na ano, nung pina-insurance ko yung motor ko na single na RFI. Ngayon, bumalik na ako sa kanya. Ayun siya ngayon. Yan, si Madam Litensya ang puntahan niyo pag magparehistro. The following day. Yan, good morning mga kamotor. Ngayon, hatid natin si Mrs. pagkatapos, yun nga, nung nakarang araw na agka-holiday kahapon, nung isang araw nung para parehistro yung CRV ni tatay ko, yung SUV na CRV kulay black, 442, kaya kailangan ng i-renew. Ngayon, nung pagkuha ko ng insurance, pagbukas kahapon, nagka-holiday, kaya ngayon kukunin ko yung sasakyan para pa i-rehistro sa sa may Balingkanaway. Para tuloy-tuloy, para maibiyahe rin yun minsan. Ayan, pagkatid ko kay Mrs. ko, kabababa niya lang, may paseros ako. Hatid ko muna sa Don Bosco, si Kian Santiago. Unang paseros ko yan. Yan. So, Kian, shoutout kay Kian. Taga Don Bosco, grade 8. Yan, may pasok pa sila. Baka may shoutout ka. Wala, okay lang sa kanya. Kaya pagkatapos kong pagkatid kay Kian, diretso na ako ng bahay para... Hours later. So yan, ayun na si Sir Kian, bumaba na dito sa may Don Bosco, yan. So ngayon papunta na ako, kukunin ko na yung sasakyan. Mga kamotor, nandito na ako sa tahanan ng aking tatay. Ayun, para kunin ko na yung sa kanyang, ang CRV niya na pinaparehistro na 244. Yan pala, second week of April dapat siyang ma-renew, pero yan. Re-renew ko na ngayon para ma-drive ko na papunta nga Balingkanaway. Yan. Yan mga kamotor, alis na tayo para maaga-aga tayo matapos sa may Balingkanaway para sa smoke test ng mga sasakyan na model na 2005 kasi ang CRV ni tatay ko, kaya kailangan na siyang ma-renew. Doon siya pwede. Yan, dito tayo kamotor, nakadaan tayo pansamantala sa bahay pag nandun pa yung mga bata para at least may sabay dahil sa practice daw nila ng mga graduate sila ngayon, moving up, tsaka K-12 yung sa graduation din nila. Nice. Si Kenji Robert tsaka si Johnny Siquel. So ngayon, dito tayo ngayon, malapit na sa may Manggahan na ang location natin ngayon. Ito si RV ito, siya, kumbaga automatic siya. Yan, automatic siya. Automatic, kaya madali lang itong i-drive. Hindi katulad din ng manual. Diba siya, nakakapag-drive din tayo ng manual, pero ito mas easiest talagang i-drive ang mga matic kumpara sa manual. Doon natin ang highway. Ito yung Kapitolyo. Yan, dyan. Ito naman yung MC Park na tinatawag nila. Diyan na nagaganap yung mga activity ng mga estudyante, pag may mga estudyante na may mga aktibidad sa kanilang eskwelahan, at ganoon din pag may mga event dito sa may Kapitolyo, mga dumarating na artista o kaya pampolitiko, yan, nagagamit nila yan. So dito yan ang pinaka way ngayon dito yung sa may Romulo Boulevard. At ito naman yung tinatawag nilang Register of Deeds. Dito yung Register of Deeds naman. Kung makikita mo mga lugar na yan, ito yung Bulwagan ng Tarlac. Ito naman yung lugar ng Bulwagan ng Tarlac na tinatawag yung D1 ng Tarlac. Nung panahon din namin natatawag ng D1 ng Tarlac yan, pero ngayon mas pamilyar rin natatawag ngayon sa Bulwagan ng Tarlac. Yan. So ito na yung
natawag na Romulo Boulevard na highway din. O papuntang way nito, ito yung sa may TSU, Tarlac State University. So dyan yan. So ito yung bagong building ng gawa ng provincial ng capital, yung Carlos P. Romulo na library. Dyan naman yan. Dito rin yung mga pumipila na toda ng TSU, mga SI na tinatawag sa may San Isidro campus. Kaya lahat ng mga kamotor ko dyan, shoutout sa kanila. Yan yung TSU, yan. Dito yan, TSU. Yan, dito yan. Ngayon, medyo wala na masyadong pumapasok siguro, o bakasyon. Kasi graduation ng mga mag-aaral. At ito naman yung pinaka Magic Star na mall ng Tarlac. Magic Star, hindi siya actually na mall. Pagka unang mall dito sa Tarlac, ang Magic Star na tinatawag. Dito naman yung katabi niya ang McDonald's. So siya yan, sa may, dito na yan, tabi lang ng TSU. At ito yung Magic Star. Ang diretso niyan, pag tumbok niya ng Magic Star, yung pinaka-cathedral ng Tarlac City. Ang pinakamalaking cathedral dito sa may Tarlac City. Pag kumanan ka dito, ang gawing kanan dito ay papuntang City Hall. Yan yung cathedral. Pag kumanan ka, automatic na to City Hall. Diyan na talaga ang City Hall. Maraming pagbabagong establishmento dito kasi ako dito ako pinanganak, so lahat ng mga katulad nitong KFC ito, yan yung unang panahon na binata ako. Mga hangout din ng mga kabataan dyan, yung tinatawag na tops, yung mga nakakaalam dyan sa lokasyon na yan. Ito yung City Hall, dito yung pinaka Tarlac City Hall, dito yung bagong project ni Mayora de Angeles na yung Tarlac City Dialysis. Yan, ito yan kung mga lahat ng mga taga-Tarlacenyo na gusto mag-avail ng para-dialysis dyan yan. At ito yung pinaka dyan, yung pinaka-opisina ng mga empleyado sa City Hall. Dito sa MH Del Pilar, ito pag kumanang ka dito, gawing kanan, ito na yung papuntang Santo Cristo. Yan, papuntang Don Bosco hanggang Metro Town. So yan ang pinaka-way namin, napapunta ko sa may Balingkanaway, ang location na yan. So dito kanina yung unang paseros ko na si Santiago, yung una ko nag-aaral na pasero kanina sa Bosco. Ito yung Santo Cristo Elementary School naman, pero may high school na siya. So ito yung way niyan, hanggang paglampas ng Metro Town Mall, dire-diretso yan, mga 12 kilometers away pa, papunta emission ng sa may Balingkanaway. Kasi karamihan doon, kahit anong model, year, pwede siya doon. Pero itong sa amin na CRV, na sasakyan ni tatay, na CRV SUV, hindi na siya pwede kasi model 2005 siya. So kailangan na lahat ng mga 2005 pababa, hindi na siya pwede ron. So inabutan ako ng stoplight. Yan, kailangan maghintay muna tayo ngayon. Yan, kung nakaalala niyo yung location na to sa mga previous video ko, ito yung talagang Metro Town na pumapangatlo na naging mall dito sa Tarlac. Katapat lang niya yan, ang McDo. Yan. Pag magra-right side ka nito, diretsong ito na yung MacArthur Highway going to Manila. Nandiyan na yung mga terminal, Mabalacat, Banbana, Angeles. Going kaliwa naman, MacArthur din ang highway yan, papuntang Baguio na yan, papuntang norte. Pag kumaliwa ka dito, dire-diretso. Dito, diretso dito hanggang sa may Balingkanaway, papuntang hanggang Nueva Ecija. Yan, papuntang Gimba. Ayan, pero may shortcut din dyan sa NLEX, North Luzon Expressway, na tinatawag na TEPLEX. Yan, sa may Balingkanaway din ang lusot
maaari dyan. At dito pag kumanan ka, lusot mo din dyan sa may San Miguel ang NLEX, doon ka lalabas. Siyempre unang mababaybayan mo dito na daan ang barangay San Juan. Sa magkalapit lang na barangay ang Santo Cristo, tapos San Juan, barangay San Juan. Ito yan, ito na yung San Juan. So dito yan after ng Metro Town, tapos barangay Santo Cristo. At dito naman yung Chinese school, yung Bayanihan Institute natin tawag. Yan, dyan yan sa gate na yun. Mga prestigious na mga bahay na malalaking na mga magaganda. Kung sa paningin ko, magaganda yung mga bahay dyan. Papasok sa may St. Mary subdivision, way niyan pag sa ang mga nag-aaral doon sa may Bayanihan, sa mga Chinese, mga Pilipino. Yan, gusto mag-aral din ng Chinese na lingua. Yan, yung sila nag-aaral. Katulad ng sabi ko nung narinig nyo, dito yung pinaka main office ng PO at main office ng RCS na grocery department store. Nandyan ang pinakamalaking office nila. Yung mga tao nag-a-apply, dyan lang sila pumupunta. At syempre dito yung way nito, San Juan, ito yung pinaka barangay Maliwalo, Zone 1. Dito na siya. Yan, ito sa may irrigation, NIA. Ito yung NIA, National Irrigation Administration. Yan, ito yung NIA na tinatawag sa Zone 1 ng Maliwalo. Yan, pag dire-diretso ka lang dyan, yan, papuntang barangay San Jose, barangay San Manuel, barangay Balingkanaway, hanggang doon na sa may pupuntahan natin. Ito yung pinaka-boundary ng Matatalay going to Maliwalo. Pag pumasok ka dyan sa gawin na yan, yan ang pinaka barangay Matatalay, diretso doon. Pero dito Maliwalo na to na tinatawag. Siyempre dyan gawing kanan, papasok naman yan ng Camellia Homes Company. Yan, Camellia at Lumina, papasok doon. Ito yung Maliwalo. Hindi lang, madali lang hanapin pag pumunta ka dahil ang mga jeep dito isa lang ang sakayan na tinatawag na 3M, Maliwalo, Matatalay, Macabulos. So kami ang way naman papuntang Macabulos, yan sa may Fiesta Community sa may San Rafael. Ito naman Maliwalo. So ang kilometers niya dito mula doon maabot ng 12 kilometers din ang layo. Tapos kilometer niya 12 to 14 nata ang layo ng sa may San Rafael, sa may Fiesta hanggang dito sa dulo ng Maliwalo. Siyempre dito naman yung pinaka-opisina, pabrika ng Butterworth. Yan, kaya shout out sa mga nagtatrabaho sa may Butterworth. Diyan yan ang pinaka-pabrika nilang ginagawa. So lahat ng gusto mag-apply sa Butterworth, yan ang pinaka-office niya, Maliwalo. At dito na rin ang ang high school nila ng Maliwalo. Maliwalo High School yan. So, nauuna dito elementary, pero sa likuran yan high school. At dito na rin lahat ng gusto magbabayad sa water district sa may Maliwalo, ito siya, yan. So kailangan pwede ka magbayad dito sa office o kaya through kami, nagbabayad kami through GCash. Sa sobrang layo kaya nag-GCash na lang kami pag nagbabayad kami ng tubig sa Water Prime. So sobrang layo, habala at pila. So kung may GCash ka, through GCash o kaya sa mga lahat ng mga booth na mga pwedeng pagbayaran. Dito na yung pinaka-boundary ng Maliwalo. Yan. Tapos barangay San Jose. Yan. Kumbaga yung sa amin naman San Jose de Orquico. Ito barangay San Jose. Wala siyang de Orquico. O, ito yung pinaka-barangay San Jose, Zone 1. Tapos barangay San Manuel. Tapos Balingkanaway na. Doon na tayo yung pinaka-location natin.
Kaya sa lahat ng mga friends ko na nag-subscribe sa Facebook at magsusubscribe pa rin, maraming salamat sa kanila. Patulong na lang. Ayan. So ito na yung kumbaga binabaybay namin itong daan na to sa San Jose. Medyo may kalayuan pa rin. Ito na yung gawing kung gusto mong papasok ng NLEX, TEPLEX, yan. Dito ka sa may Barangay San Manuel. Yan. Dito yung labasan mo nun. Kung mapa-TEPLEX ka, dyan siya. Ang ikot mo para mas mapabilis ang pag-travel mo. Yan. Yan yung TEPLEX. Yan. Halos magkatabi lang, hindi ka maliligaw dito pag lumaretso ka na papuntang Amungkaw. Yan. Ito na yung emission testing center ng Balingkanawe sa Tarlac. At least dito mas mabilis ang emission din. Yan, dito siya. Basta model 5 pababa. So ano sila dito. Papasok na tayo para sa emission. Kung tayo na ang susunod niyan dito. Pero makikipag-coordinate muna tayo para malaman na. Yan mga kamotor, dito na ako sa may emission testing. Ayan sila zero para ma-verify nila kung yan nga, kung okay. Yan. Ayan, iba na may hawak ng sasakyan para ipila na niya. Ayan, siya ang para ipila sa pag-testing ngayon. Ayan. Ano ba kala mo, sir? Ayan, si Sir Raymond. Kaya shoutout kay Sir Raymond, mga kamotor. Ayan, sinecheck niya para maraming nakapila ngayon. Dito ako ngayon, sa katabi niya. Sila ang mag-test dito. Wait lang po, sir. Ayan, oras na. Siguro mga alas 9:30. Matapos kami rito mga 10:30 siguro. Kaya isang oras lang. Ayan. So, itong pagpaparehistro namin dito, halos 3 years na. So nung una pwede kami sa emission sa mga katulad sa may SM. Yan, doon ako dati sa may emission sa may Luzon. Nung pinagbawal na, hindi na pwede. So may mga memo na dumating na hindi na pwede mga model 2005 na pa ba na mga sasakyan. Mapamotor man o mga sasakyan 4 wheels. Kaya lahat dito pupunta. Yan, sunod na yan tayo mga kamotor. Yan. Kung matatanaw mo yan, may mga motor din, may mga single, ayan So kami, marami rin parating, may mga paparating pa rin. Pero kami nang sunod niyan, pagkatapos nito na validate nila yung preno, headlight, stoplight, laser na okay siya sa computerized na paggamit nila dito sa emission. At least mas maganda rito, matetest lahat. Kung umaandar yung mga preno mo, kung okay sila, o at least kasi papaandarin pa para malaman kung gaano siya bilis na umapit ang preno niya. So, pagkatapos noon, ipapark na at mahintay na lang yung pagtawag ng pangalan nito para maka-pay na dito sa emission. And then punta na tayo ng LTO noon sa Maya Binauganan. So pwede rin dito nag-accept din sila ng para ilakad nila sa LTO. Pero medyo mas mataas ang ang payment. Pero mas mabilis dito kung pagpa-emission ka. Yan, papasok na kami dito para ma-check na ni Sir Raymond kung kung may taga siya o may preno. So alam ko naman okay naman to sa sasakyan ni tatay na nagagamit ko rin. Yan, lahat tinitignan may mga motor para i-verify, check nila mga headlight. Makikita din niya, titignan niya kung may tagas daw. Titignan sa ibaba. Ang pag-check nila. Siguro dito unang tinitignan sa ilalim kung may tagas nga o wala. So yung sinusundan namin yung naman, yung pagtakbo ng gulong, ang preno, para kung okay, ayan.
para makita. Yan, tapos na kami ni Sir Raymond, ipapark na lang niya. Waiting na lang para magbayad doon sa may cashier. Yan, dito na kami para doon naman ako magtatambay, hindi na dito sa loob ng sasakyan. Yan, shoutout sa lahat. Yan, Kamotora, waiting lang tayo sa pagtawag ng pangalan natin. Yan, payment na nga tayo sa registro ni sasakyan ni tatay, para malaman natin. Yan, dito na tayo, and then pauwi na, pabalik tayo ng LTO Binauganan. Ayan ang ginawa natin ngayon, nagbayad lang muna tayo na resibo. At ngayon maghihintay tayo ulit ng resulta ng emission para makaalis na. Ito yung payment muna, yung 896 na binayad natin sa emission. Ang hinihintay na lang natin ngayon ang resulta ng emission. Ayan, kung makikita nyo, bina-verify ng computerize ng mga sasakyan kung okay yung headlight, park light. Yan, kakatapos lang kanina sa preno, kung okay kanina bago pumunta rito. Ngayon naman inaano niya ang makina, ni-scan niya ang makina kung okay siya, mga ilaw, ganyan siya. Yan, mga may sasakyan, may mga motor din, nakakatapos lang. So dito sa emission, dito sa may Balinkanawa, mabilis sila. Yan yung pinaka-result ng emission dito. Yan, kung makikita nyo, pass siya, okay. So wala naman siyang fail, yan makikita, pero pass na siya. Yan, pero kanina, yan, nakabayad na ako ngayon sa LTO na ulit. Yan, patapos na ako, kaya pabalik na ako ngayon. Kung makikita mo dito sa may emission, Tarlac, yan, sa may Balinkanawa. Ayan siya. Yan, paglampas lang nitong tulay ng Teplex, ito na yan. Diyan na yan, gawing kanan. Pero ako, pabalik na ako ng Tarlac, yan, sa may Binauganan. Doon naman ako at kita-kits ulit doon. Halos pabalik na tayo. Ito yung linabasan ng sasakyan. Ito yung papunta kanina ng Camellia Homes na papuntang Lumina. So ito na yung Maliwalo Zone 1. Ito, paglampas na ng konti ng boundary ng Maliwalo, nagle left side ako dyan. May shortcut na papuntang Binauganan sa may LTO. Malapit na siya niyan dyan. Yung mga galing ka ng Maliwalo, ito yung Maliwalo, galing ka ng San Jose, Balinkanawa, sa may pinanggalingan ko kung saan ako galing kanina, dito na yan. So ito yung pinaka-boundary ng Maliwalo. Pag kumanan ka ngayon dito, gawing itong may Petron, yan na yung pinaka-barangay Matatalayb. Yan, kung makikita mo doon, Barangay Matatalayb, kanya, dyan na yan. Pero magwe-way ako ngayon, gawing kaliwa para shortcut papuntang Balinkanawa. Yan. Yan, sa may LTO. At least malapit na siya, hindi na siya diretsong pupunta pa tayo ng Metro Town, magwe-way dito. Diretso na lang dito, eto na siya. Ilang siguro kalahating kilometro, metro, 500 meters siguro, nandyan na tayo sa may LTO. Kaya sa lahat ng mga kamotor ko, yan, madali nyo mahanap to. Kung mga nagmamadali kayo, ayaw nyo mapadaan sa mga traffic, ito yung pinaka shortcut din niya. So malapit na, kaya dito bawal ang mga malalaking sasakyan, abot yung pinakabubong nila. Pag dumaan dito yung mga sasakyan ng forward, help, hindi nila kaya. So eto tayo ngayon, nandito na sa may Binauganan na dating motor racing ito noon. Pero ngayon marami ng pang commercial business yan. Kung mapapansin nyo, maraming bakante pang mga lote. Yan, dito na tayo. Ito na yung pinaka LTO, yung building na yan. Siya na yan. Maghahanap lang tayong
paparkingan ngayon. Nasaan ang pwede tayo mag-park kasi sa loob hindi tayo makakapark dyan. Mga sasakyan lang ang nandyan. So eto siya, entrance ng LTO. Maghahanap lang tayo ngayon ng paparkingan natin. Okay mga kamotor, hanggang sa susunod mamaya babalik ka tayo. Ayan kamotor, nandito na tayo sa loob ng LTO. Waiting na lang tayo para matawag yung pangalan ni Conrado para matapos na yung sasakyan ng CRB na SUV yan. Para makabayad na okay na. Ayan, kakatapos ko lang sa payment ko, 3,009 pesos ang payment ko. Salamat po. Ayan, okay na yung pinaka OR ng LTO ni kay dati na sasakyan ng CRB. So susunod na taon naman, so ang pag-register natin. See you.